pupunta ka pa rin doon, babalik ka pa rin, mali sa Diyos yun. Santiago, Kapitulo 1, versikulo 8. Ang taong may dalawang akala ay walang tiyaga sa lahat ng kaniyang mga paglakad. Tao, pag may dalawang akala, walang pirming prinsipyo, walang tiyaga yun sa lahat ng kanyang paglakad, yung taong may dalawang akala. Kaya dapat, ang tao, hindi dalawa akala. Dapat, hindi double-minded. Miski sa babae, pag dalawa akala mo, hindi ka magiging tapat. Bawa, ang nobya mo, nililigawan mo, parang mas maganda si Lorna. Para namang mas mabait si Fe. Sino pa yung isa? Si Aida. Si Aida at si Lorna at si Fe. O, tapos yung sabi nung isa, sana dalawa ang puso ko. Yung isa nga lang, hindi mo alam gamitin, dadalawahin pa. Lalo na nagkagulo. Kaya mali yun, kapatid. Ang dapat, bago ka magpabautismo, tiyakin mo muna na yun ang totoo. Pag nandun ka na sa totoo, huwag ka nang babalik dun sa mali. Alam mo ang kahulugan nun? 2:22 ng ikalawang Pedro. Nangyari sa kanila ang ayon sa kawikaang tunay. Nagbabalik na muli ang aso sa kaniyang sariling suka at sa paglulubalob sa pusali ang babaeng baboy na nahugasan. Ngayon, parang aso ka no na nakakadiri yun, ano? Ganon din naman yung baboy na babaeng baboy na pagkatapos mong paliguan, pabanguhan mo pa, lagyan mo ng laso. Pag nakawala, babalik sa pusali, magsusungkal ng mga dumi. Ganon lang yung tao na umalis na sa mali, pumunta sa tama, tapos bumalik uli sa mali. Yun ang kawikaan sa Bulacan. Umalis ka sa banig, pumunta sa sahig. Yon. Naunawaan mo, kapatid na JB? Opo, at maraming salamat po. At kasi ang kanawa ng Panginoon. At puntahan natin ang Iligan City. Andun si kapatid na Nestor Garcia para po sa katanungan ng ating mga panauhin dyan. Go ahead, Iligan, please. Opo, kapatid na Daniel, kapatid na Eli. Ang magtatanong po dito ay isa pong kaanib sa Iglesia ni Cristo. Siya po ay 15 years old, si Miss Rosmin Angkap. Narito po siya. Magandang gabi po. Ito po yung tanong ko, paano ko pa malalaman kung ang kinalalagyan kong relihiyon ay tama? Kung mali naman, ay paano ko malalaman kung nasaan ang tama? Maliligtas ba ako kung aalis ako sa mali? Alam mo, kapatid na Rosmin, tamang-tama yung tanong mo. Sa Biblia, talagang pagkamali, dapat aalis ka sa mali. Utos ng Diyos yung aalis ka sa mali . Basahin natin ang 16, 17, 18 ng Roma. Ngayon ipinamamanhik ko sa inyo mga kapatid na tandaan ninyo yaong mga pinanggagalingan ng pagkakabahabahagi at ng mga katitisuran laban sa mga aral na inyong nangapag-aralan at kayo'y magsilayo sa kanila. Sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan at sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita at maiinam na mga talumpati ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Raya yung mali . Sabi ni San Pablo, pinamamanhik ko sa inyo mga kapatid, tandaan niyo yung pinanggagalingan ng pagkakabahabahagi, mga katitisuran, laban sa inyong aral na napag-aralan at magsilayo kayo sa kanila. Yung salitang magsilayo, umalis ka dun sa mali. 52 ng Isayas. Basahin natin ang 11. Kayo'y magsiyaon, kayo'y magsiyaon, kayo'y magsialis doon. Huwag kayong magsisihipo ng maruming bagay. Kayo'y magsilaba sa gitna niya. Kayo'y mangagpakalinis. Kayong nangagdadala ng mga sisidlan ng Panginoon. Maliwanag ko, pinapaalis . Magsialis kayo doon, sabi ng Diyos. Kung saan yung mali, kung saan yung marumi, kung saan yung hindi totoo, aalis ka ron. Utos ng Diyos yung pag-alis. Katunayan, isa pang katunayan, Ikalawang Korinto 6, versikulo 17. Kaya nga,
magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi, at kayo'y aking tatanggapin. At ako sa inyo'y magiging ama, at sa akin kayo'y magiging mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Ayon, maliwanag. Magsialis kayo sa kanila. Magsihiwalay kayo. Sabi ng Panginoon, huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi. Tatanggapin ko kayo. Kaya dun sa tanong mo, maliligtas ka ba kung aalis ka sa mali? Siyempre, umalis ka sa mali, pumunta ka sa tama, yun ang kaligtasan. Pero yung manatili ka sa mali, hindi ka maliligtas doon. 15:14 ng Mateo. Pabayaan ninyo sila. Sila'y mga bulag na taga-akay. At kung ang bulag ay umakay sa bulag, ay kapwa sila mga huhulog sa hukay. Tingnan mo, pagka pala ang aakay sa'yo, bulag, bulag ka rin. Ayaw mong idilat ang mata mo. Kapwa mahuhulog sa hukay. Doon ka hindi maliligtas. Hindi ka maliligtas pag mananatili kang paaakay ka sa bulag o sa maling relihiyon. Ngayon, yung una niyang tanong, paano mo malalaman na ang kinalalagyan mong relihiyon ay tama? Ang Biblia, doon mo malalaman. Malalaman mo sa pamamagitan ng aral ng Biblia. Basahin natin ang 7:17 ng Juan. Kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Malalaman mo ang turo, sabi, kung sa Diyos o kung nagsasalita lang mula sa sarili. Tingnan mga kapatid papakita ko sa iyo yung salitang lagak, na linggo-linggo naglalaga ka. Bukod dun sa abuloy, meron ka pang lagak. Wala sa Biblia yon. Wala naman sa Biblia yan lagak Invento yan Ang sabi ni Kristo, makikilala mo ang turo kung sa Diyos o kung nagsasalita na mula sa sarili. Meron ba sa Biblia ang Santa Cena? Wala sa Biblia yon. Ang nasa Biblia, hapunan ng Panginoon. The Lord's Supper. At doon, walang abulo yan. No? Malalaman mo ngayon kung ang relihiyon mong kinalalagyan, totoo, kung ibabatay mo sa salita ng Diyos. Na ang aral ba sa inyo, tama o mali? Kung nasa Biblia, tama. Pero pag wala sa Biblia, mali. Huwag kang magagalit kasi nagtatanong ka. Sumasagot ako ng tapat, Walang lagak sa Biblia. No? Yung tinitipon construction, wala yon. Wala yung mga aral na yon. Kagaya nung Santa Cena, walang aral na gano'n na mag-aabulo yan sa Santa Cena. Ang hapunan ng Panginoon ay isang hapunang banal. No? Tawag sa Biblia, hapunan ng Panginoon. Pero walang abulo yan doon. Kaya hindi totoo at hindi tama na tuwing magkakatipon, puro na lang abulo yan. Wala nang pagkakatipon na walang abulo yan. Ang abulo yan nung araw, ang sabi ng mga apostol, 16:1 hanggang 2 ng unang Korinto. Ngayon, tungkol sa ambagan sa mga banal, ay gawin din naman ninyong gaya ng iniutos ko sa mga iglesia ng Galacia. Tuwing unang araw ng sanglinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod na magsimpan, ayon sa kanyang iginiginhawa. Ayun, tuwing ang pag-aabulo yan nung araw, tuwing unang araw ng sanlinggo, alam mo naman yung ikapitong araw, Sabado. Ang unang araw ng sanlinggo, dahil 7 araw ang isang linggo, unang araw ng sanlinggo, yung susunod sa Sabado. Alin ba'y susunod sa Sabado? De linggo, ang tungkol sa ambagan sa mga banal, gawin ninyo gaya ng iniuutos ko sa mga iglesia ng Galacia, tuwing unang araw ng sanlinggo. Tuwing linggo. Yun ang ibig kong ipakita sa iyo, kapatid. Kaya, malalaman mo naman kung nasa tama ka o nasa mali sa pamamagitan ng aral na itinuro sa iyo. Kunyari, tama, pero wala naman sa Biblia, walang batayan. Yun ang sagot ko, kapatid na Rosemin. Amat sa Diyos, kasihan kanawa ng Panginoon.
Ang ating pong Mobile Coordinating Center naman ay nakarating po ng Tanay Rizal. Kasama po si kapatid na Bobby De Los Santos at kapatid na Edwin Magdaraog at ang ating mga panang. Guard Tanay Rizal, please. Salamat po sa Diyos. At ang magtatanong po dito, kapatid na Eli, kapatid na Daniel, ay si kapatid na Ronald Hidalgo, 47 years old, at isa po siyang Katoliko. Sige po, kapatid. Tanong ko lang po kung may mababasa po ba sa Biblia tungkol po dun sa kung ano ang matimbang kung ang lalaki ay ng babae o ang babae ay ng lalaki. Saka follow-up question ko po doon sa kasama po ng Katoliko. Bakit po daw siya maniniwala sa Biblia kung gawa lang po daw ng tao? Salamat po. Yang hawak mong mic, kapatid na Ronald, gawa ng tao yan eh. Hindi ka ba naniniwala dyan? Naniniwala po. O, kaya ang mga ginagamit, kaya nga kita na narinig dahil dyan sa gawa ng tao na yan eh. Oh. Itong internet, gawa ng tao ito. Hindi naman ito gawa ng unggoy, hindi naman gawa ng bibe, ng pato, ng manok. Naniniwala tayo, di ba? Ngayon, ang Biblia, ba't tayo naniniwala ay gawa ng tao? Hindi gawa ng tao ang Biblia, gawa ng Diyos yan. Kinasangkapan lang ang tao para magawa yung Biblia. Pero ang Diyos talaga pinanggalingan yan. Parang ikaw, kung may anak ka, yung anak mo gawa ng Diyos yun eh. Kasangkapan ka lang. Nagsiping kayong mag-asawa, tapos na-fertilize yung egg, pagkatapos lumaki yung fetus, pagkaraan ng 9 na buwan, wala ka nang ginagawa nun, ano? Pero yung paglaki ng bata at yung buhay ng bata, gawa na ng Diyos yun eh. Oh, di ba? Ikaw ba, hindi ka ba naniniwala na yung ginawa mong bata totoo? Kasangkapan ka ng Diyos para makagawa siya ng maraming tao, di ba? Iniwala ka. Ang ibig kong sabihin, yung Biblia, ganun din. Kinasangkapan ng Diyos yung mga propeta, mga apostol, para magsulat ng Biblia. Nung maisulat na, ipinasulat ng Diyos, galing sa Kanya yung impormasyon, galing sa Kanya yung kaalaman, sulat na. Sino ang gumawa? Basahin natin ang 3:4 ng Hebreo. Sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo, datapwat ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. Totoo ba yan o hindi? Bawat bahay may nagtayo. Bahay mo, itinayo siguro ng karpintero. Hindi ko kilala yon, pero may nagtayo ng bahay mo sigurado. Yun ng bubuyog. May bahay din yun eh. Ang nagtatayo yung bubuyog, no? Yung bahay mo, ikaw ang nagtayo o kaya ang karpintero, no? Pero ang sabi ng Biblia, yung totoo lang na katotohanan, pero ang nagtayo ng lahat ng bagay ay ang Diyos. Bakit? Tingnan mo yung ginamit mong simento, kanino yon? Sa Diyos. Yung ginamit mong bakal sa pagtatayo ng bahay mo, kanino yon? Sa Diyos. Ikaw na nagtayo ng bahay, kanino ka? Sino nagbigay sa iyo ng lakas? Ang Diyos. Nung matapos na yung bahay, sino nagtayo? Ikaw. Pero ang totoo, galing sa Diyos yun. Sabi ni Pablo, ang bawat bahay may nagtayo, ngunit ang nagtayo ng lahat ng bagay ay ang Diyos. Kaya, ang lahat ng bagay nagawa sa pamagitan ng Diyos. Yung telebisyon, may umimbento niyan eh. Sino gumawa niyan? Yung taong umimbento. Pero kung tutignan mo sa malalim na pag-iisip, ang Diyos din ang gumawa niyan eh. Bakit? Yung salamin, yung bakal na ginamit sa telebisyon, yung utak mo na nakaimbento ng telebisyon, sa Diyos galing yun eh. Kaya ang kredito sa Diyos. Ganon din ang Biblia, kapatid. Ang Biblia sinulat ng mga apostol, sinulat ng mga propeta, sinulat ng mga ebanghelista. Pinagsama-sama ng tao. Ngayong nabuo na, sinong gumawa? Tao. Pero paano nagawa? Pinagawa ng Diyos. Ayaw ka bang maniwala? Yun nga hindi pinagawa ng Diyos, pinaniniwalaan mo eh. Wala ka namang mababasa, sabi ng Diyos, gumawa ka ng mikropono. Ngayon, nagsasalita ka sa mikropono, nagagamit mo, naniniwala ka. Kasi kung hindi sa tao ipasusulat ang Biblia, bawat pasulat sa anghel, hindi mo naman mababasa. Iba ang salita ng anghel kaysa sa salita ng tao. No? Ipasulat mo sa manok, hindi mo mababasa ng tao.
Kasi yung mga taong hindi maintindihan ng sulat, sabi ng iba, sulat manok naman yung sulat mo eh. O ibig sabihin, pagka manok pala susulat, hindi mo maiintindihan. Kaya ginamit ng Diyos ang tao kasi tao ang pinag-uukulan niya na babasa. Ngayon, doon sa isang tanong, yung tanong mo, alin ba mas matimbang na kasalanan? Yung lalaking ng babae o yung babaeng ng lalaki? Pareho lang yun. Hindi ba pareho lang naman yung lalaki at babae sa harap ng Diyos? Sa kanilang katawan? Pareho